Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Napakagandang title mga kababayan. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Sa totoo lang po mga kababayan, ay hindi naman po makakasagot yung Bible, kundi siya na ang sumasagot mismo at dinadagdagan naman po niya yung ibig sabihin ng sumulat sa Biblia. Panoorin po natin ang buo, pagkatapos lalagyan po natin ito ng ating reaksyon sa mga porsyon na kailangan natin lagyan. Mga kababayan, hindi po lahat ng mga turo ni Brother Eli Soriano ay sinasang-ayunan natin, kaya po tayo gumagawa ng mga reaction video nang sa ganon hindi po tayo mailigaw. Magandang araw sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat ng nasa mga iba't ibang venues na kung saan ay nakakarating po ang ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. Sa araw na ito, muli po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na makasama natin ang ating pong mga panauhin na makakaugnayan natin ngayong araw na ito. At tayo po ay na-monitor sa lahat ng bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga satellite providers. Kasama po ang mga nakakapanood sa atin sa ating webcast na isinasagawa. Practically, tayo po ay napapanood sa buong mundo. At sa pamamagitan po ng ating mga translators ay meron din po mga iba't ibang mga versions ng ating pong isinasagawang Worldwide Bible Exposition. Kaya ngayong araw na ito, hindi man po natin ma-accommodate ang lahat ng ating mga kapwa-tao para makapagtanong kay kapatid na Eli, subalit naniniwala po kami sa tulong ng Panginoon na abot natin sila at nakakapakinig sila sa atin, nakakapanood sila ng ating pong mga ginagawang talakayan tungkol sa pananampalataya at mga kasagutan sa inyong mga katanungang pang-espiritual na binibigyang tugon sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. At para hindi po tayo magluwat, muli po ay amin pong inihahatid sa inyo at ipinagkakaloob ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Ang layunin po natin sa paglalagay ng mga reaksyon sa mga video na ganito mga kaibigan ay upang maitama po natin ang mga nakikita natin at naririnig natin mga aral na mali. Hindi po natin nais saktan ang kalooban ng bawat kaanib sa relihiyong ito, kundi upang malagyan po natin ang pagbubulay-bulayan ng maraming nakikinig at maunawaan ang katotohanan. Yan po ang ating layunin kung bakit tayo gumagawa ng mga reaction videos para sa mga taong nagsasaliksik ng katotohanan para sa kaligtasan. Magandang araw sa ating mga kababayan at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Everybody that are following us in the web and through our satellite broadcast. It is our pleasure to serve the interest of everyone by answering your queries directly from the Word of God in the Bible. Samahan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, mga kababayan, sa ating pagtuklas ng mga bagay ng katotohanan na hindi kinatha, hindi imbento, na gaya ng ginagawa ng ibang mga relihiyon na nagtuturo ng mga aral na imbento, hindi talaga itinuro ng Diyos at itinuro ng mga apostol. Ang Apostol Pedro ang may sabi doon sa ikalawang Pedro 1:16 ng ganito: Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Ayun, yung salita niyang kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. They are not followers of inventions, of myths. They are not followers of fables. In English, it says, for we have not followed cunningly devised fables. Mga katha-katha. Sa relihiyon po kasi sa ating panahon, marami na pong mga nakatha na aral na hindi naman po galing sa mga apostol. Huwag kayong magagalit mga kababayan. Ito po ay nangyayari sa katotohanan
na isa sa mga pinaniniwalaan ng Pilipino na aral na yun daw batang maliit pagka hindi na bautismuhan, mapupunta sa limbo. Isang katha. Yun ang nasa Biblia na hindi naman ang bata kailangang mapunta sa limbo. Kahit hindi binyagan ang bata, ang bata talagang sa Diyos. Wala namang kasalanan niyang bata. Wala namang minanang kasalanan ng bata, kagaya ng sinasabi ng mga nagsasabing may limbo raw, na ang bata raw ay may minanang kasalanan. Di po totoo yun. Basahin natin ang Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Napakaliwanag nitong salita ng Diyos na ito. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. In Portuguese it says, a alma que pecare sa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. In Spanish it says, El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. in Kapampangan it says, in kaladwami kakasala iti Matea, in anak lalaki dala ning dewa ka na ning igpa, ning igpa na dala ning dewa ka na ning anak lalaki, in katulira na ning matulid mibili kaya, at ing dewa ka na ning marawak mibili kaya. In Cebuano it says, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Kita nyo? In Ilocano it says, Ti kararwang agbasul matay tu. Ti anak alalaki di nantu awiten ti kinadangkes ti ama. Ket ti ama di nantu met awiten ti kinadangkes ti anak alalaki. Ti kinalinteg addan tuken kuana. Ket ti kinadakes ti managdakdakes addan tuken kuana. in Pangasinense it says, Say kamarurwa man kasalanan patay na ani. Say anak alaki agtuna ani awiten suin kauges nan amato. Ket say ama agtumet na ani awiten suin kauges na anak tu alaki. Sain katunong na matunong wala na ani si katu. Tan sain kauges na marilmeng wala na ani si katu. in Japanese it says, 罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。 in Chinese it says, 唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善活必归自己，恶人的恶报也必归自己。 kahit mo po sa ang Biblia basahin, ang bata hindi naman minamana kasalanan Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng kanyang ama, o ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng kanyang anak. Ang katwiran ng matuwid sa kanya, ang kasamaan ng masama sa kanya. Kaya yung doktrina ng limbo, imbento po yan. Yan po ang dahil niyan. Yan din ang dahil kung bakit sinabi ni San Pedro, dun sa ikalawang Pedro 1, na hindi kami nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Merong mga kathana, ang pagkakatabas at pagkakagawa parang akala mo totoo. Akala mo kapani-paniwala, pero panluloko sa kapwa. Ganyan po ang maraming relihiyon. Kagaya halimbawa nung magpapatayo ng kapilya at magpapalagak sa miyembro, lalaga ka ng lalagak. Linggo-linggo, maglalaga ka, laga ka ng lagak. Hahaba tayo, kapatid na Daniel, umpisahan na natin. Binibigyan ko lang ng ideya ang mga kababayan na dapat ang mapaniwalaan natin yung nasa Biblia, hindi yung kinatha ng pastor. Yung nasa Biblia lang. Yung ang totoo, yun ang salita ng Diyos, yun ang galing kay Kristo, yun ang sinulat ng mga apostol. Kaya yun ang dapat nating paniwalaan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Sa mga sinabi ni Brother Eli Soriano, mga babayan, ay wala po tayong tutol dyan. Tama po ang kanyang sinabi na hindi minamana ng bata
ang kasalanan ng matanda. Ganon din naman ang bata. Hindi naman mananagot ang magulang ng bata sa kasalanan ng bata. Tama po yung sinasabi ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Ang tinututulan lang po natin dyan ay yung aral at turo sa MCGI na ang bata ay hindi binibinyagan o binabautismuhan. Sapagkat kung ang iglesia na tama, yung iglesia ng Diyos na tunay, at diyan ipinanganak ang sanggol, dapat po siyang bautismuhan pagkasapit niya ng 8 araw ay pwede na siyang bautismuhan o binyagan. Yun po ang tama na nakasulat sa Biblia. Ang stand kasi ng MCGI ay hindi daw pwedeng bautismuhan ang sanggol sapagkat wala pa daw nauunawaan sa aral. Mali po yan, mga kababayan. Ang tama po ay kailangan bautismuhan ang sanggol pagsapit niya ng 8 araw pataas. Yan po ang nakasulat sa Biblia na utos ng Diyos. Kung ang bautismo na ilalapat mo sa batang iyon ay tamang bautismo. Mga kapatid na Eli, unahin po natin ang ating mga panauhin sa Lawag City. Nandun si kapatid na Rudy Alamares. Go ahead please, Lawag. Salamat po sa Diyos ang mabuting pagkakataong bigay sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat, kapatid na Daniel. Dito po sa Lawag City, ang magtatanong po ay si Mr. Serendoño Saturnino, 57 years old, isang Katoliko po. Meron sana akong tatanong, may kakayanan ba ang tao na malaman ang plano ng Diyos? Alam mo kapatid, yung plano ng Diyos, gusto nga ng Diyos malaman ng tao yun. Kaya tiyak na merong kakayanan ang taong malaman ang plano ng Diyos. Kasi yung plano, kumbaga sa isang bahay, yun ang magiging itsura ng bahay bago itayo yung bahay. So nauuna yung plano bago yung bahay, di ba? Ang Diyos, nauna yung kanyang plano bago tayo likhain ng Diyos. May plano na siya para sa atin bago tayo nilikha ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Bago pa tayo nalikha, may kalooban na ang Diyos na dapat nating maisagawa. Yung plano, maisabuhay. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun ang plano ng Diyos eh. Inihanda niya na ng una upang siya nating lakaran. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa. Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya ang tao'y sumasama, ayaw siya kasing sumunod sa plano ng Diyos eh. Sa puntong ito, mga kababayan, ay nakapansin po tayo ng maling pagtuturo ni Brother Eli Soriano. Pasensya na lang po sa mga makakarinig nito, nakaanib sa grupo at religion na itinatag ni Brother Eli, sapagkat bumasa po siya ng isang talata sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nakita po natin ang pagpuputol-putol ni Brother Eli Soriano, paggagamit niya ng mga talata ay makakabuo siya ng kwento ng sarili niyang katha. Sapagkat ang mga talata na ito na kanyang binabasa
kapag sa galing niyang magdugtong-dugtong ng mga talata ng mga yan ay nakakabuo siya ng mga aral na sarili niyang katha. Yan po ang katotohanan. Sapagkat ang talata na binasa niya ay mayroon po iyang karugtong na sariling kwento ng Biblia. Hindi po yung kwento ni Brother Eli Soriano. Umpisan po natin basahin yan sa 7 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat sa 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mga kababayan, tamang bautismo ang binabanggit po dyan. Ngayon, ang kanyang paliwanag, bumuo siya ng kanyang kwento, ginamit lang niya yung gis. Okay, nasa Biblia nga po. Maganda yung kanyang pagkakakompose ng kanyang kwento, mga kababayan. Kumbaga yung tren, bago ilabas yung tren, meron ng release. May tatakbuhan ng release yung tren. Pagka yung tren umalis sa release na diskaril, disgrasya ang kahulugan nun. Ang tao kaya nadidisgrasya, nagagawa ng mga mali sa buhay niya, nagkakaroon siya ng mga maling desisyon, nagkakaroon siya ng mga maling gawain dahil umaalis siya dun sa release. Yun ang plano ng Diyos eh. Meron siyang inihandang mga gawaing kabutihan na siyang pinag-uukulan niya sa tao na kanyang nilikha. Tayo'y ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Kaya ang tao ngayon nagsasuffer, ang tao ngayon ay nagkakaroon ng mga gera, ng kasakiman, away ng mag-asawa, paghihiwalay, patayan ng magkakapatid, dimandahan ng magkakamag-anak, sari-saring kasamaan. Dahil ayaw tayong sumunod sa plano ng Diyos. Kaya kung sa tanong mo, may kakayahan ba tao malaman ng plano ng Diyos? Gusto nga ng Diyos yun. Yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Hindi ba yun ang sabi dun sa panalangin na kinopya sa Biblia? Pansinin po natin, mga kababayan. Ginamit po niya yung talatang Efeso 2:10 na papaliwanag niya tungkol dun sa plano ng Diyos. Basahin po natin ang Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Ang nilalang kay Kristo Jesus, mga kaibigan, ay nilalang ka sa pamamagitan ng bautismo na natanggap ng ating Panginoong Hesukristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Etong bagay na siya nating lakaran ay tamang bautismo po yan, mga kaibigan. Daan po yan. Siya nating lakaran. Kung mapansin po ninyo, ang sinalita ni Juan Bautista na tuwirin nyo ang kanyang landas. Yan po yun. Ganito ang paraan ni Brother Elis Soriano sa pagtuturo niya. Kaya ito po ay isang ligaw na paraan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ayon, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin nun, sundin ang plano mo, yung kalooban ng Diyos.
At yon ay gusto ng Diyos malaman nga natin. Pinapaalam sa atin yon. 5:17 ng Efeso ganito nakasulat. Lulundag naman po siya sa 5:17 ng Efeso, mga kaibigan. Makakabuo na naman siya dyan ng panibagong kwento niyang sarili. Kathang isip na naman niya yan, mga kaibigan. Hindi pa natin naririnig ang paliwanag niya tungkol doon sa panalangin na yan na kung paano ang sa langit ay gayon din ang nang sa lupa. Yan po ang kailangan natin na dapat ipaliwanag ni Brother Eli Soriano. Sapagkat napakahalaga po ito, ang panalangin na ito, na sundin ang kalooban mo kung paanong sa langit ay gayon din ang sa lupa. Maliwanag po ha, kung paanong sa langit gayon din ang sa lupa. Dalawa po kasi yan na bautismo, mga kaibigan. Magkapartner po yan na bautismo. Dito sa lupa, bautismo sa Espiritu Santo, sa langit naman, bautismo rin sa Espiritu Santo. Dito sa lupa ay gagawin, hahanapin natin dito sa lupa upang masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa, ay masunod natin ang tamang bautismo na yan ay tinatawag na bautismo sa Espiritu. Sapagkat sa ikalawang langit, mga kababayan, ay magkakaroon din ng bautismo sa Espiritu na gagampanan ng mga banal kasama ang ating Panginoong Hesus. Yan po yung paraan na mangyayari na nakasulat sa Aklat ni Juan, Kapitulo 3. Ito po yung tagpo kung saan nag-usap si Nicodemo at saka ang Panginoong Jesucristo kung paano maging born again ang isang tao. Ayan po yan, mga kaibigan. Yan, nasa panalangin po na yan ay nakasulat din po sa 1:3 hanggang 7 po yan, mga kaibigan. Yan po ang dalawang bautismo sa Espiritu Santo kung paano nabuborn again ang isang tao. Tandaan po ninyo yan. Yan po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Si Brother Eli Soriano ay hindi sumagis sa isipan niya. Hindi namutawi sa kanyang bibig ang tungkol sa mga bagay-bagay na ito na aking sinasabi ngayon sa inyo, mga kababayan. Ganon po ang paraan upang ma-born again ang bawat isa. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung kanyang kalooban, His will. Huwag kayong mangmang, unawain ninyo. Pasasabihin ba ng Biblia na unawain mo kung hindi mo nga mauunawaan? Madali namang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tao. Alin yun? Tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Alin yung mabuti? Basahin natin yung 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ayun, tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. At yung mabuti na gagawin natin, yun yung kanyang kautusan. Sabi niya, iibigin mo ang iyong asawa parang ang iyong sariling katawan. Utos yun. O mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Utos yun Yun lahat ng yun, pag sinunod mo, yun ang mabuti. Lahat ng utos ng Diyos, ikabubuti ng tao. Ba tayo sumasama? Kasi yung hindi utos, yun ang ginagawa natin. Kumbaga sa tren, ayaw mo sa riles. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Nagnakaw ka. Nakulong ka tuloy. Huwag kang mangangalon niya. Nang rape ka. Nakulong ka tuloy. Halimbawa, huwag kang mag-iimbot. Nag-imbot ka, nang istapa ka, makukulong ka. Bukod sa makukulong ka, ay maaring mapatay ka pa nung nanakawan mo. Pagka may baril yung nanakawan mo, kutsilyo lang yung iyo, mauunahan ka. Pero kung tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, kahit medyo mahirap, hindi tayo maaaring magipit. Halimbawa, isa kang kumikita lang ng konti, wala ka namang pagkaing masarap, tuyo lang, mabuti na yung tuyo na wala kang problema kaysa sa kumain ka nga ng murkon o ng lechon, ninakaw mo naman. Basahin natin ang Kawikaan 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan
kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang liwanag ng salita ng Diyos maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kung yung tuyo na yon galing sa pagpapagal mo, hindi mo niloko ang kapwa mo tao, magandang buhay yon. Na tuyo lang ang ulam mo pero malaya ka. Wala kang masamang kasaysayan, wala kang record dahil gumawa ka ng kabutihan. Ang tao kaya tayo nagsasuffer, kung minsan nagkakasakit, dahil din sa kasalanang ginagawa natin, sa paglabag natin dun sa kabutihan o sa plano ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipaglasing ng alak, sabi ng Diyos. Wala kang ginawa kundi maglasing. Kamad na bandang huli, meron kang sakit sa atay. Bakit? Yung alak, alkohol yon. Yung alkohol, mahihirapan masyado ang atay mo para i-neutralize yon. Lahat kasi ng chemical na pumapasok sa katawan ay ini-neutralize ng atay. Pagka masyado ng maraming chemical, mapapagod yung atay, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver o ng mga sakit sa atay. Ikaw rin ang mamamatay. Kaya yung atay, dadagdagan mo lang ng patay. Bakit? Kasi, sinobrahan mong masyado ang ano mo sa atay mo Kain ka ng inom ka ng inom ng alcohol, inom ka ng inom ng droga, inom ka ng inom ng soft drinks. Katakot-takot na chemical yung nasa soft drinks. Alam nyo ba, nasa soft drinks, merong chemical na nilalagay sa panlinis ng inodoro? Alam ba natin yon? Na yung masarap na soft drinks, may halong chemical na ginagamit sa panlinis ng inodoro. Tungga ka ng soft drinks, bukod sa diabetes, pinahirapan mo ang atay mo. Matamis yun Kaya, tayo na rin ang may kasalanan kung minsan, inom ka ng inom ng droga, kain ka ng sip-sip ka ng sip-sip ng droga, ng shabu, ng kung ano-ano, winawasak mo ang sarili mo. Kaya, bandang huli, ikaw din ang magsasuffer, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung gumawa ka lamang sana ng mabuti at sinunod mo yung plano ng Diyos, hindi ka masyadong mahirapan. Bawa, kahit na tuyo lang ang ulam mo, malakas ang katawan mo. Nung araw may kanta ako yung labandera ko, tunay ka kung umibig, ang bati at palo-palo, ansyan laging kapiling, something like that, Tapos, meron parte dun sa kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Alam mo? Kahit labandera ka lang, malakas naman ang katawan mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka prostitute. Ang prostitute, isang gabi, nakaka 10,000. Kaya lang, pagkatapos ng 3 taon, patay na. Bakit? Na-AIDS kasi na-AIDS Yung kanyang customer na may AIDS, nilagay sa kanya yung AIDS. Yung labandera. Yung labandera 25 taon naglalabandera Nakapagpatapos ng anak malakas ang katawan Bakit? Nagtiis. Na kahit na yung mabuting gawain mahirap gawin, pinagtiisan niya, tinulungan siya ng Diyos. Ayon. Ganun po kapatid, ang ng tao, ang konstitusyon ng ating katawan ay ginawa para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Parang yung makinang diesel. Ang makinang diesel, ginawa yon para ang ilagay mo diesel. Pag nilagyan mo yun ng gasolina, masisira agad yon. Ganon din naman yung makinang gasolina. Pag nilagyan mo ng diesel, hindi maaandar yon. Ang ibig ko lang sabihin, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang plano na gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo mamatay. At pagka ang kabutihan ng ginawa natin, pagkabuhay na mag-uli sa paghuhukom, magkakaroon ka ng gantimpalang buhay na walang hanggan. 5:28 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Nakita mo kapatid? Kaya talagang ang plano ng Diyos sa atin gumawa ng mabuti. Kasi sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa araw ng paghuhukom, yung mga nasa libingan lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol o sa parusa. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos. Ginawa ka para gumawa ng mabuti. Mabuti para sa nanay mo, sa tatay mo na pinagkakautangan mo ng loob, igagalang mo ang iyong ama't ina, gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Mamahalin mo ang iyong asawa at mga anak, aasikasuhin mo ang pamilya mo.
Iibigin mo pati ang iyong kaaway, sabi ng Panginoong Hesus. Yun ang mabuti. Pag ginawa mo yun, di ka mapapasama eh. Ayun. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Na kaya tayo ginawa para sumunod sa kanyang utos. Para gumawa ng kabutihan. Yung mabuti, yun ang utos. Ang mabuti sa Diyos, yung siya ang may utos. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang dahil ng ating pagiging tao. Yun ang plano niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaliwanag nyon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mabuti, yung utos niya eh. Sundin mo yon sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang ating reason of our existence. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Sana naunawaan mo, kapatid, na si Lidonio. Thank you. Thank you. Nakarinig po tayo ng sari-saring aral at turo na mula sa Biblia, mga kababayan. Tama po yung kanyang mga itinuro, ang kaso nga lang, tutol po tayo dun sa pagpapalipat-lipat niya ng mga talata. Sapagkat magkakaiba po ang konteksto ng mga talata na yan, pinagdudugtong-dugtong niya para makabuo siya ng sarili niyang kwento. Yan po yung binabanggit niya sa simula ng video na ito na haka. Yan po yung sariling konsepto niya nang galing sa kanyang utak at nabuo niya na yung kwento na yan. At tapos idinadugtong niya, idinadagdag niya yung mga lahat ng utos ng Diyos na mabubuting gawa. Tandaan po ninyo ito, mga kaibigan. Ang bautismo ang pinakadakila sa lahat ng utos na yan. Kaso nga lang, hindi po lumabas sa kanyang bibig ang utos ng Panginoong Diyos na yan, mga kaibigan. Bakit kaya? Tandaan po ninyo ito. Hindi niya maibida yung bautismo niya na lubog sa tubig sapagkat mali po yan. Ngayon, mga kababayan, tandaan po ninyo, itong pagtuturo ni Brother Eli Soriano na nakakabilib, na tapat po sa kanya ang Romans 16:18 na yan, na napakagagandang pananalita, mga talumpati, katalinuhan na taglay niya, mga kaibigan, na ililigaw niya ang mga walang muwang. Kahit ulitin po ninyo at pakinggan ninyo muli ang mga sinalita niya tungkol dun sa napakaraming aral at turo na nanggaling naman po sa Biblia. Wala pong lumabas sa kanyang bibig na tamang bautismo ang kailangan sundan. Yan po ang utos ng Diyos na pinakadakila sa lahat upang makamtan ang kaligtasan. Lahat po ng maliliit na turo na yan, mga kaibigan, ay idinaragdag na lang yon para nang sa ganun bumuti ang kalagayan ng tao, pero wala po dyan ang kaligtasan. Sa Efeso 2:8-9 binabanggit po yan, mga kaibigan. Hindi lahat ng maitinuro niya na yan ay kalakip doon sa pananampalataya na nakasulat doon sa Efeso 2:8. Mali po si Brother Eli dyan, mga kaibigan. Ngayon, kayong mga makakarinig nito, mag-comment po kayo dyan, ilagay po ninyo ang request ninyo, pag-usapan po natin ang tungkol sa bagay na ito. Sapagkat, sinasabi ko na ngayon, lahat kayong nabautismuhan na ng bautismong lubog sa tubig ay mali po yan. Sapagkat ang bautismong lubog sa tubig ay bautismo yan tungo sa kamatayan. Tungo yan sa Hades. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Yan po ay katotohanan. Okay po. Sa Perth, Australia naman po tayo. Si kapatid na Edwin Paloma nandun. Go ahead, Perth, please. Magandang araw po, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon ito at makabahagi po muli ang Perth, Australia. Narito po ang ating magtatanong po ngayon, si Sister Purita Castro, 60 years old, Roman Catholic. Nanay po niya yung
na kapatid po dito. Brother Eli, magandang araw po. Lagi po kaming dumadalo sa mga gawain at nakikinig sa pangaral niyo po. Pero di po kami kaanib. Masasama po ba kami sa maliligtas? Brother Eli? Alam mo, kapatid na Purita, hindi ko alam hatulan kung maliligtas ka o hindi kasi hindi ko nakikita yung puso nyo. Pero ang nalalaman ko yung nasa Biblia na ayoko kayong hatulan dahil di ko nga alam kung ano nasa isip nyo, bakit ayaw kayong umanib, no? Kung ang hindi nyo pag-anib ay talagang dahil ayaw nyong umanib, hindi ka maliligtas, kapatid. Sa puntong ito mga kababayan ay nagsalita si Brother Eli Soriano na hindi ka maliligtas kapatid kapag hindi ka umanib. Grabe po ang kanyang sinabi mga kaibigan. Sa simula niyang magsalita, sa kanyang sagot ay hindi daw hahatol. Ayaw daw niyang hatulan. Subalit sinabi naman niya na hindi daw siya maliligtas kapag hindi umanib. Mga kababayan, kapag umanib ka sa MCGI, sinasabi ko na ngayon, lahat po na nabautismohan sa bautismo na lubog sa tubig ay tungo iyan sa Hades. Kapag nalagutan na ng hininga yan at hindi nabautismohan ng bautismong bumubuhay sa mga patay, ang taong yan ay diretso sa ikalawang kamatayan. Yan po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya kayo pong mga nasa MCGI na makakarinig nito, magsuri na po kayo kaagad. Huwag kayong magpatumpik-tumpik kapag inabutan kayo ng kamatayan pagkalagot ng hininga ninyo na nandyan pa kayo sa MCGI. Wala na kayong paraan para mabawi pa ang inyong espiritu na pinatay ng bautismo ni Brother Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Yung sinabi niya dun sa nagtatanong sa kanya na kapag hindi umanib ay hindi daw maliligtas. Kasinungalingan po ng Brother Eli Soriano na yan mga kaibigan. Kapag umanib ka nga dyan ay lalo kang mapapahamak dahil sa bautismong lubog sa tubig. Yan po ay bautismo tungo sa Hades. Kung talagang ayaw mo lang umanib. Bakit? Kasi utos ng Diyos yung pag-anib. Isa yun sa utos na dapat na sundin ng tao. Utos ng Diyos ang pag-anib. Tama po yan. Pero ang utos ng Diyos ay pag-anib sa mabuti. Ano po yung mabuti? Pag-anib ka sa tamang iglesia na may dala ng tamang bautismo mga kaibigan. Sapagkat yung tamang bautismo ang mabuti. Ang MCGI, Members Church of God International, ay hindi yan mabuti na samahan sapagkat ang bautismo nila dyan ay pumapatay ng espiritu at yung espiritu na yan ay dinadala sa Hades. At yan ang babala ng ating Panginoong Hesukristo sa nakasulat sa Mateo 10:28. Sa 12:9 ng Roma, ganito nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pakikisanib o pakikisama, utos yun. Akala nung iba, yung mga ibang iglesia, basta sapat na lang makinig ka ng makinig. Paano yun kung hindi ka sasama sa pagtupad? Lalabas mababali, wala. Kung nakikinig ka ng salita, paano mo tutuparin kung hindi ka aanib? Isa yung pag-anib, isa yun sa mga aral ng Diyos. Ayaw mo, kapatid. Kung talagang ayaw mo, hindi ko sinasabi na ayaw mo. Kaya nga ayaw ko sayong humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang. Kasi pagka talagang ayaw mo lang, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo. Pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Itinatakwil mo daw si Kristo kapag ayaw mong tanggapin ang kanyang salita.
Mga kababayan, si Brother Eli Soriano mismo ay itinakwil niya ang Panginoong Hesukristo. Bakit ko sinasabi ito, mga kababayan? Ang mga nagtatayo ng bahay na nagtatakwil sa Panginoong Hesukristo ay sila yung nagtatakwil ng tamang bautismo. At bumabautismo rin naman sila ng maling bautismo. Ganyan po ang nangyari sa MCGI na itinayo ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Siya po mismo na pangulo, leader, founder ng MCGI na yan ay siya po mismo ang nagtakwil ng tamang bautismo. Salita po ng Diyos yan na iniutos niya sa Panginoong Hesukristo na gampanin ng mga tao ang dapat mabautismohan ng tamang bautismo. Si Brother Eli Soriano ang nagtakwil sa Panginoong Hesukristo dahil nagbautismo siya ng maling bautismo na turo lang ng mga tao. Hindi po yan turo ng ating Panginoong Diyos na bautismo. Katotohanan po ang aking sinasabi, mga kaibigan, sapagkat ang tamang bautismo ay ibinubuhos na malinis na malamig na tubig sa kamay at saka sa ulo ng binabautismuhan. Basahin natin ang Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin. Paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Panginoon Kristo, it is tantamount to rejecting Him. Pagtatakwil sa Kanya yon. At pagka itinakwil natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtatakwil natin sa Kanyang aral, ay hindi po tayo maliligtas doon, kapatid. Kung talagang ayaw nyo lang dahil ayaw nyo tanggapin yung aral ni Kristo, mahirap ka pong maligtas doon kasi ang magtatakwil sa aral ay hindi po maliligtas yon. Gis, umpisa natin sa 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Ayun. Ang sabi sa Biblia, yung nung araw sa panahon ni Moises, yung hindi susunod sa utos ni Moises, sa harapan ng 2 o 3 saksi, papatayin nyo ng walang awa, babatuhin nyo hanggang sa mamatay. Eh gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang wika ni Pablo? Ang ihahatol doon sa yumuyurak sa anak ng Diyos, yung nagtatakwil sa anak ng Diyos. Pag itinakwil kasi natin ang Panginoon Kristo, ay tinatakwil natin ang Diyos. Paano tayo maliligtas? Basahin natin ang Gis 16 ng Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ang nagsugo kay Kristo ang amang Diyos ng langit eh. Pag itinakwil natin siya dahil ayaw natin tanggapin yung kanyang salita, ang itinatakwil natin ay ang Diyos na mismo. Paano ka kaya maliligtas, kapatid, kung parang tinatakwil mo ang Diyos dahil ayaw mong tanggapin yung kanyang salita? Ito po ang isipin ninyo, mga kababayan. Ang mga tagasunod sa religion ay hindi basta-basta makapagtakwil ng salita ng Diyos, sapagkat meron po silang sinusundan na leader. Ang mga nagtatayo
ng mga sekta, mga religion, katulad ni Brother Eli Soriano, siya ang makakapagtakwil ng Diyos. Nakasulat po sa Biblia, ang mga nagtatayo ng bahay, sila po ang nakakapagtakwil sa Diyos. Kaya po nakasulat sa 10:29, ano kaya ang bigat na parusa ang tatanggapin ni Brother Eli Soriano sapagkat itinakwil niya ang Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kababayan, papaano ko masasabi na itinakwil niya? Hindi niya natanggap ang tamang bautismo mula sa Panginoong Hesukristo na itinuro sa pamamagitan ng Biblia. Ang natanggap niyang bautismo, mga kaibigan, ay bautismong lubog sa tubig na itinuro ni Apostol Felipe sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Mali po yang nasundan ni Brother Eli Soriano na bautismo. Kaya kapag umanib po kayo dyan sa MCGI niya yan, lalo kayong mapapahamak. Bakit? Mali po ang bautismo na ginagawa sa MCGI na yan. Pero ayaw kitang hatulan sa dahilang hindi ko naman alam kung itinatakwil mo talaga yung salita, kung ayaw mo talaga. No? Pero kung susunod ka po sa Biblia, kapatid, ang sabi po ni San Juan sa unang Juan, ganito. Sabi niya sa mga kapatid nung unang siglo, sa 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi naman tunay na pag-ibig yung salita lang eh. Meron mga tao kasi, mahal ko ang Diyos, I love you, Lord, etc. Kakanta pa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong iibig sa salita kahit sa dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan yung salita ng Diyos, ginagawa yon, isinasagawa, isinasabuhay, tinatanggap. At pagka tinanggap yon, maaanib ka. Kasi ang nakasulat sa Biblia, aanib ka doon sa mabuti na nakilala mo. Pagka ayaw mong umanib, parang pagtatakwil yon. At meron pong babala ang Diyos doon. Sa 1:24 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon, maliwanag kapatid yon, sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Nagtakwil kayo. Iniunat ko yung aking kamay, ayaw kayong makinig. Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa pagka ang inyong kasakunaan dumarating na. Pagka ang kasakunaan mo darating na parang ipo-ipo at saka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Panginoon. Yun ang warning ng Diyos eh. Pag hindi tayo tumugon sa kanyang tawag, pag hindi natin siya sinunod ang kanyang salita, darating ang araw ng kanyang paghihiganti sa tao. Yun yung kasunod na talata dun sa binasa natin kanina eh. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Gaganti ang Diyos sa ganong mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, ayaw tumalima sa ebanghelyo. Kaya yung salita po ng Diyos nasa Biblia para sundin natin. At isa sa mga susundin natin, aanib tayo doon sa katotohanan. Isipin mo kapatid, asan ang logic? Si Kristo at ang Ama nagtayo ng iglesia, may samahan. Yung samahan na yon nasa Biblia. Ang aral no nasa Biblia. Ayaw kang sumama.
O di ba ang logic nun parang ayaw mong sumama dun sa itinayo ng Diyos? Ang logic nun, parang baliwala lang sa'yo yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ng Ama sa Langit. Na si Kristo, nagbuwis ng kanyang buhay para sa iglesia, matubos ang kasalanan ng tao. Tapos ayaw mo sa iglesia, ayaw kang umanib. Hindi ba yun parang ang logic nun ayaw mo kay Kristo? Basahin natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia ng Diyos, binili ni Kristo yun ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, kaya siya na pinatay, kaya siya nagtiis dahil para matubos niya ang iglesia. Ayaw natin na tayo maging bahagi ng iglesia, parang itinatakwil natin yung sakripisyo ni Kristo. Ikaw na ngayon ang makakahatol sa iyong sarili, kapatid, kung maliligtas ka ba o hindi, pag hindi ka umanib sa iglesia dahil ayaw mo. Ngayon, hindi ko alam kung meron kang ibang dahilan dahil sabi mo kasi, lagi kang dumadalo sa gawain, nakikinig, pero hindi ka umaanib. Hindi ko alam yung dahilan sa likod nun, kaya ayaw kitang hatulan. Pero kung ang dahilan nun ay ayaw mo talagang umanib dahil parang ayaw mong pahalagahan yung tawag ng Diyos at ni Kristo sa'yo, wala ka pong kaligtasan nun. Napakaganda na pananalita ang karunungan ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Kung sigurado lang tayo sana na ang iglesia niya ay makakapagligtas, wala na sanang kumontra sa kanya, mga kaibigan. Ngayon, napakaraming tumututol po sa kanya. Hanggang sa ngayon, dati po akong MCGI member. Subalit, nung malaman ko, nung maunawaan ko mula sa pagbabasa ng Biblia, mga kababayan, na ang bautismo na ginagawa ng MCGI ay tungo sa kamatayan, ay dyan na po ako umayaw sa samahang iyan. Mga kababayan, ang sinasabi ko po na tamang bautismo ay wala sa samahang iyan. Kaya kapag umanib ka dyan, mga kaibigan, umanib kayo dyan, siguradong lalo kayong mapapahamak. At hindi lang basta pagkapahamak, mga kababayan, siguradong sa ikalawang kamatayan kayo hahantong. Ikinalulungkot ko, I just have to be frank. Kailangan akong magsalita ng prangka kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi naman ako kagaya nung paniniwala pagka hindi kaanib, hindi na maliligtas. Naniniwala kami may mga hindi kaanib na maliligtas. Meron kasing mga hindi kaanib na hindi nakarinig o kaya hindi narating ng pangangaral, hindi naanib. Hindi ko hinahatulan yun na hindi na maliligtas kasi halimbawa, hindi naman siya nakakilala, wala naman siyang narinig. Parang nung araw, may mga tao nung araw nakatira sa kuweba. Nung araw, wala pang Bibliang masyado. Namatay sila, hindi pa sila nakakarinig, may pag-asang maligtas yun, kapatid, yung mga taong ganon. Pero kung nakapakinig ka, naintindihan mo, naliwanagan mo, ayaw mong tanggapin, iba yun. Iba yun dun sa hindi naanib kasi walang narinig. Yun, may pag-asa pang maligtas yung mga hindi naanib na walang narinig Kagaya ng mga ermitanyong sinasabi na buhay sa kuweba, hindi nakarating sa sibilisasyon, etc. Ang Diyos hahatulan sila sa puso. Basahin natin ang Roma 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yun, sabi ni San Pablo, merong mga hintil na walang kautusan kasi hindi narating. Ang mga hintil, yun yung mga taong walang kilalang Diyos. Parang yung mga ninuno nating Pilipino nung araw, ang tawag yata ron yung mga ita, yung hindi narating ng aral ni Kristo yun May pag-asa yun. Kasi kung yung mga hintil ang wika, walang kautusan sa katutubo, nagsisitalima naman sa bagay ng kautusan, hindi naman sila gumagawa ng kasamaan,
Ang mga ito, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Na, ang sabi sa 15, Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. ang tao kasi sinusulatan ng Diyos ng kabutihan sa budhi, sa puso. Halimbawa, kahit wala siyang narinig na kautusan, hindi naman siya gumagawa ng kasamaan sa kapwa. May pag-asang maligtas yun. Kung nasa labas ka, dahil hindi ka nakapakinig ng aral, hindi ka narating, pero gumagawa ka naman nung nasa puso mong kabutihan, maliligtas ka. Yun ang sabi ni Pablo. Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito aariing ganap ito, sabi ni Pablo. Kasi hindi naman yung nakikinig ang aariing ganap kundi yung tumutupad sa kautusan. Nakapakinig ka man, hindi mo naman ginanap, wala ka rin kaligtasan. Pero yung hindi nakapakinig, hindi naman lumalabag sa kautusan, gumagawa naman ng kabutihan, may kaligtasan yun. Sa'yo, hindi ko pwedeng i-apply ito, kapatid na purita, kasi sabi mo, nakikinig ka na kung ikaw lang, hindi nakapakinig, tapos tatanong sa akin ng anak mo na ang nanay ko po ba may kaligtasan, maaaring isagot ko, meron, pagka mabuti siya, at kahit wala siyang nalamang aral, maaari siyang maligtas. Pero sabi mo kasi nakikinig ka na, dumadalo ka na, pero hindi ka umaanib, ibang sitwasyon yon. Sana naunawaan mo yung sagot ko, kapatid. Yung walang napakinggan, pero hindi naman gumagawa ng kasamaan sa kapwa, maaaring maging dapat sa Diyos yon. Pero kahit ikaw ay makinig ng makinig, pero hindi mo tinutupad, hindi ka po maliligtas. Mga kababayan, isipin po ninyo ito. Kapag umanib ka sa MCGI o kahit anong samahan na ang bautismo na ginagawa ay bautismong lubog sa tubig, lahat po na samahan na yan ay tungo sa kamatayan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Kahit sino sa buong daigdig na ito na bumabautismo ng bautismong lubog sa tubig, lahat po yan sila ay tungo sa kamatayan. Hindi lang po sa kamatayan sa laman, kundi kamatayan hanggang sa impyerno. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Nakakatakot po ito, pero yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya lahat po kayo, inaanyayahan ko po kayo na magsuri po muna kayo bago kayo abutan ng kamatayan kung saan kayo kaanib na sekta na bumabautismo ng bautismong lubog sa tubig. Yun po ang tamang sagot sa inyong tanong. Kayo na po ang bahalang humatol sa inyong sarili, kapatid na purita. Salamat, Brad Eddie. Salamat po. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Lipat naman po tayo sa lugar ng Naga City, Camarines Sur. Nandun si kapatid na Danny Navales, kasama ating mga panawin. Go ahead, Naga, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Naga City, Camarines Sur. Ang magtatanong po ay isang kaibigan natin, si kapatid na Paolo Binosa, isang Katoliko, 28 years old, ng Kamaligan, Camarines Sur. Ito po siya, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang kasalanan ng tao kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit? Ngunit bawal po sa iglesia. Kaysa malaking kasalanan sa ibang relihiyon. Halimbawa po, yung ibang relihiyon po ay nakapatay o pumatay. At yung kapatid po na Church of God ay kumain po ng bawal. Halimbawa po, kumain siya ng dinuguan o kaya yung balot kasi binigti po yun. Ano po ba ang maasasabi niyo po dito? Mo kapatid, hindi ganun ang dapat pananaw natin. Ang ating pananaw, ang kasalanan nagiging mabigat kung alam mo ang kasalanan. Kung wala kang malay sa kasalanan, napapatawad ng Diyos yun. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya.
ang taong nakakagawa ng kahit mabibigat na kasalanan, kung hindi mo naman talaga alam na buong buo, merong patawad yun. Si Pablo nga nung umpisa ako ikay mamumusong. Nilalabanan niya ang Diyos Ako'y naging mamumusong, mang-uusig pa. Pinapapatay niya pa yung mga unang Kristiyano. At naging mang-aalipusta pa ako. Pero kinahabagan ako ng Diyos kasi ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yung iyong parang problema o deduction, hindi tama yun sa hustisya, kapatid, na pagkukumparahin mo yung gagawing kasalanan ng isang relihiyon at saka ng isa pang relihiyon. O halimbawa, yung mga kaanib dito sa atin, kukumpara mo doon sa ginagawa ng ibang relihiyon. Ang pinakapunto na dapat maintindihan, ang nagpapabigat sa kasalanan, yung kaalaman mo. Kasi kung wala kang kaalaman, nagawa mo mali, kahit mali na yung ginawa mo, kung yun hindi mo naman alam, di mo naman sinasadya, napilitan ka, o kaya itinulak kang magkasala, may patawad yun. Pero kung alam mo na, nakita mo na ang aral, napatunayan mo na aral, ayaw mong tanggapin, nilabag mo pa, ang sabi ng Hebreo 6:4-6 ganito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayun. Yun ikaw minsang naliwanagan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, nakaalam na ng kapangyarihan ng panahong darating. Pagkatapos sa kakapanahiwalay sa Diyos dahil sa iyong kasama ang ginagawa, wala ka ng pag-asang mapatawad. Wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ayon. Sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ng sabi ni San Pablo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kaya yung analysis mo, kapatid, mali yun. Yung isa wala sa relihiyong totoo, yung isa nasa relihiyong totoo. Ang dapat na analysis, ang nasa relihiyong totoo, narinig mo na yung aral, naliwanagan mo, pagka yun ay sinadya mo, tinakwil mo, wala ka ng kaligtasan doon. Pero kung nasa mali ka namang relihiyon, kahit gaano pa kabigat ang iyong ginawang kasalanan, pag dumating yung panahon na ikaw ay napunta sa tama, nakakilala ka ng aral, nagbalik loob ka, napapatawad ng Diyos yon. Gaya ni Pablo. Kasi nung gawin niya yung mga maling ginawa niya, nasa relihiyon siyang mali Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Basahin natin yung Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Napakatibay ni Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Masikap ika ako sa mga salit-saling sabi. Kaya nangunguna ika ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Higit pa sa aking mga kasinggulang, mga yung kanyang kakontemporaryo. Napakatindi ang kanyang seriousness sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya humangga siya, umabot siya dun sa pagpapapatay sa mga Kristiyano na kung alam niya yung relihiyon niya ay totoo, bagaman yun ay mali, pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung sumasampalataya kay Kristo, pinapapatay niya. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Pero napatawad siya ng Diyos dahil wala pa siya sa katotohanan noon. Kaya hindi pwedeng pagkumparahin yung kasalanang nasa isang relihiyong mali dun sa kasalanang ginagawa sa loob ng relihiyong totoo. Walang comparison doon kasi
Pag nasa mali ka, hindi mo alam ang katotohanan, may patawad lahat ng kasalanan mong magagawa pagka ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pero pag nasa relihiyong kang totoo at alam mo yung totoo, tapos sinasadya mo, ay walang patawad yun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat, Brother Eli. Salamat. Sana naunawaan mo. Sa paksang na pakinggan po natin ay hindi ko na po lalagyan ng reaksyon sapagkat tama po naman ang mga binanggit, sinagot ng ating Brother Eli Soriano, mga kababayan. Okay po. Lipat naman po tayo sa lugar ng Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada. Dubai, come in please. Ako po ay isang Roman Catholic. Ang trabaho ko po ay isang trailer driver. Lumalabas po ng UAE, lingguhan po, makabalik po dito sa UAE. Ang asawa ko po, kaanib na po dito. Ako po ngayon ay under doctrination na. Ang tanong ko po, kung ako ay maging kaanib na dito, kung isang beses lang ako makadalo sa lokal na pagtitipon, ano po ang magiging kalagayan ko? Bakit isang beses lang, kapatid? May anong dahilan at magiging isang beses lang? Kasi po, ang biyahe ko po kasi, wala po kasing sa araw, brother. Minsan, makarating ako dito ng sa UAE na walang oras sa pagtitipon ng lokal. Ngayon, simpuhan na po ang pagbalik ko rito para po ako makadalo sa lokal na pagtitipon. Gaya po ngayon, naka-attend po ko rito dahil gahapon po wala po kaming kargada sa aming biyahe. Hindi naman problema yung kapatid na Paulino, no? Kasi, halimbawa, makakadalo ka ng isang beses, yung oras na hindi ka makakadalo, lahat ng aral na napapakinggan sa mga regular na pagkakatipon, yan naman ay nakatape. Doon sa oras na dadating ka, kahit walang pagkakatipon, pwede ka namang pumunta sa lokal para pakinggan mo yung aral. Para, kumbaga kasi yung aral ng Diyos, parang pandilig yan sa kaluluwa yung aral. Para yung kaluluwa natin, yung ating spiritual side of our being, ay nourished nung aral. Parang pagkain yan para wag kang magutom. Ang tao kaya sumasama dahil sa kakulangan ng turo ng aral ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 5:23. Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming taong naliligaw dahil sa kakulangan ng turo. Tayo, kaya nagkakatipon tayo, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan kumbaga sa halaman o laging mapakain kumbaga sa pagkain. Kaya nagkakatipon. 10:25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun ang dahil kaya nagkakatipon. Mag-aaralan sa isa't isa, huwag nating pabayaan ang wika yun. Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw, lalo na kung parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon, kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw kasi nakakaligaw yun yung pagkawala ng aral. Kaya tayo may pagkakatipon. Kaya kami naman sa inyong paglilingkod sa inyo, naglagay tayo ng mga araw ng pagkakatipon sa iba't ibang lugar. Kagaya dyan sa UAE, sa Middle East, sa Arabia, dyan sa Qatar. Komo dyan, ang holiday dyan Biyernes. Ang pagkakatipong inilagay natin dyan, Biyernes. Kasi dyan ang holiday Biyernes Kaya walang pasok ang Biyernes, kaya dyan nagkakatipon sila Biyernes. Ngayon, kung hindi ka makakarating, meron ka namang, halimbawa, may isang araw dumating ka, kagaya ngayon, wala kayong biyahe kamo. Di yung hindi mo napakinggan nung linggo, o nung Biyernes, o nung anong araw, meron naman sa lokal na pupuntahan mo, na pwede mong mapakinggan yon para lagi kang merong spiritual nourishment. Kumbaga, parang dinidilig ang kaluluwa mo. Sa unang Korinto 3, versikulo 6, ang sabi ng Apostol Pablo ay ganito, Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ang halamang hindi nadidilig, hindi lalago. Ganon din ang pananampalatayang naitanim. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, ako ang nagtanim, si Apolos ang tagadilig, ang Diyos naman ang nagpapalago. Paano kang lalago kung walang didilig sa'yo? Yung aral, pandilig yun Yung aral na pandilig, yun ang nagbubunga sa ating buhay ng kabutihan. Basahin natin ang Isaias, Kapitulo 55, versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit,
at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ang halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ayon, sabi ng Diyos, magiging gayon ang aking salita mula sa bibig ko. Parang ulan o niebe na bumabagsak sa lupa para dumilig, para magbunga ang lupa. Ganun naman ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Diyos. Parang dumidilig yan sa kaluluwa natin para tayo wag mauhaw sa mga bagay na espiritual. Kasi pag nagkulang ka doon, doon ngayong papasok yung mga tukso, pambababae, panlalalaki, yung pagsusugal, pagtataksil sa asawa, pagkalimot sa pamilya, pagkawasak ng pamilya, doon ang gagaling at nawawasak na yon. Kaya sa iyo, kapatid, walang problema ron. Kung ba, hindi ka makakarating ng regular na pagkakatipon, pag dumating ka, pakinggan mo yung aral na hindi mo napakinggan, na hindi ka nakarating, pakinggan mo. Para bang, it's a sort of a make-up para ikaw ay laging nourished spiritually. Our concern, hindi yung pera mo, ang aming pangunahing concern. Ang concern namin yung kaluluwa mo. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano noong una, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Yung ibang relihiyon ngayon kahit wag kang dumalo, pwede. Basta ipadala mo lang yung ikapu mo. Meron nga ngayon sabi nung isang miyembro sa akin, nakausap ko sa Amerika it has been 2 months that I am not attending now, but I faithfully give my tithe, sabi niya. 2 buwan na ako hindi dumadalo, pero how can you give your tithes when you are not attending the congregation? Because in our church, we have an account, sabi niya, yung ikakaskas ko lang yung aking ATM card, nakakapagbigay na ako ng po. Yun ang halimbawa ng mga iglesyang hindi mahalaga yung kaluluwa mo, ang mahalaga yung pera mo. Sa atin, ang mahalaga sa ating pangunahin yung kaluluwa ng kapwa, maakay ng Diyos sa kabutihan sa pamamagitan ng kanyang aral. Kaya ang mahalaga talaga, makikipagkatipon. Kung wala ka talagang pagkakataon, at least yung aral na napakinggan ng iba, mapakinggan mo rin. Palagay ko hindi problema yung kapatid na Paulino. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Sa paksang ito mga kababayan, ang tututulan ko ay ang paggamit ni Brother Eli Soriano ng salitang kaluluwa. Hindi daw mahalaga sa kanya ang tulong sa pamamagitan ng maitutulong ng nagtatanong, kundi ang mahalaga daw sa kanila ay yung kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa. Mga kababayan, napakatalino pong mga ngaral si Brother Eli Soriano, pero kaluluwa ang binabanggit niya. Mali po yan. Dapat po ang gamitin niyang salita ay espiritu, sapagkat magkaiba po ang espiritu at saka kaluluwa. Nakita po ninyo kung paano niya lokohin ang mga nakikinig sa kanya, mga kababayan. Kaluluwa ang ginagamit niyang salita para sa dapat na espiritu. Sapagkat ang kaluluwa ay walang kwenta po ang kaluluwa dahil pag nalagutan yan ng hininga ay babalik na yan sa lupa. Subalit ang espiritu ay papanhik sa langit. Kung sino ang nagbigay, doon po siya pupunta. Yan po ang katotohanan. Kaya itong si Brother Eli Soriano ay tinatawag kong magnanakaw ng salita ng Diyos sapagkat gumagamit siya ng maling word para sa espiritu. Salamat po. Salamat sa inyo, mga taga-Dubai. Salamat po. Yan, kay kapatid na Paulino. Tuloy niyo po sana ang inyong pakikinig at ang pakikinig ng doktrina sa atin pong lokal dyan. With that, ay muli po nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga naging panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga websites at ganoon din sa pamamagitan ng ating mga satellite providers na nakamonitor sa atin. Umaasa po kaming nakinabang kayo sa mga bagay na inyong napakinggan sa tulong at awa ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating sinasagawang Worldwide Bible Exposition. Papasalamat po kami sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo.
Hanggang dito na lamang po muna tayo mga kababayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay upang magsaliksik ng katotohanan upang makamit natin ang kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.